2:47 ng madaling araw sa Novorossiysk Naval Base, Black Sea. Ang Russian $450 milyong Kilo-class sub B-271 Kolpino ay unti-unting lumulubog sa putik na yon. Ang stern nito ay bumagsak pa ng 6 na talampakan. Ang propeller shaft ay baluktot, ang mga seal ay wasak, at ang tubig dagat ay mabilis na pumapasok sa aft compartments. Mas mabilis ang pagpasok ng tubig kaysa sa kayang labanan ng mga pump. Ilang oras ang nakalipas. Tumatawa pa ang Russia. Ang kanilang fortress ay nakakandado ng mahigpit. May mga barges na pinalubog, boom nets hanggang sa kailaliman, at ang sonar ay patuloy sa pag-scan. May mga Raptor boats na paikot-ikot na parang mga asong ulol. Akala nila, walang drone ang maglalakas loob na sumubok ulit pagkatapos ng nangyari noong December. Para maunawaan kung bakit mahalaga ang gabing ito, kailangang makita ang itinayo ng Russia pagkatapos ng kahihiyan nila noong Disyembre 2025. Iyon ang panahon kung kailan ang unang subsea baby drone ng Ukraine ay nakalusot sa harbor na ito. Sumabog ito sa stern ng Kolpino na nagdulot ng 30 pie hole sa pier at nagpalubog sa 2 compartments. Dahil doon, ang submarine ay tumagilid ng 3 talampakan sa tubig. Natuto ang Moscow sa mahirap na paraan noong Disyembre. Ginawa nilang death trap ang Novorossiysk. May mga karagdagang barges na pinalubog sa bukana bilang steel wall. Walang paraan para makapasok dahil ang mga internal boom nets ay nakasayad na sa seabed. Zero gap, zero mercy. Ang mga Raptor boats ay gumagawa ng figure 8 patterns 24 sa 7. Ang mga crew ay balisa at laging nakahawak sa mga machine guns. May mga hot grenades na inihuhulog sa tubig bawat minuto. Ngunit ang tunay na pumatay ay ang invisible scream ng active sonar na nakaset sa maximum. Ang mga high-frequency pings ay pumaputok bawat ilang segundo na bumabalot sa tubig ng ingay. Sa itaas, 2 Pantsir S-1 systems ang nagbabantay sa langit, habang ang mga radar dish ay umiikot na parang mga vultures. Isang Ka-27 helicopter ang laging handa, puno ng fuel at loaded ng sonobuoys. Kaya nitong lumipad sa loob lamang ng 70 seconds mula sa alert. Sa gitna nito ay ang Kolpino, isang $450 milyong black hole na stranded simula pa noong December. Ang waterline nito ay bumaba na ng 3 hanggang 4 na talampakan dahil sa mga flooded stern compartments. Iniwan ito ng Russia na stranded dito dahil ang tanging dry dock sa Novorossiysk ay nasira sa nakaraang Ukrainian attack. Nagbigay ito ng magandang pagkakataon para sa isang plano na tulungan ng Russia na i-decommission ang isang submarine. Simple lang ang mission sa papel. Bumalik sa harbor na yon at tapusin ang nasimulan. Ngunit ang pagiging simple ay hindi nangangahulugang madali. Para magtagumpay, hindi lang basta susugod ang Ukraine. Bulag muna ang kanilang gagawin sa langit. At gagawin nila ito gamit ang isang swarm. Eksaktong 1:00 ng umaga, mula sa 3 tago na launch sites na 10 hanggang 15 milya sa hilaga. 3 Beaver FP-5 drones ang lumipad sa madilim at napakalamig na gabi. Mababa at mabilis ang lipad, sadyang idinidikit sa mga treetops sa taas na 100 hanggang 150 piye. Ang tunog ng mga engine ay halos hindi marinig. Bawat isa ay may dalang directional airburst warhead na kasing laki ng backpack. Puno ito ng 2,000 preformed tungsten cubes na handang mapaulan ng bakal na kamatayan. Gaya ng inaasahan sa isang frontline defense, ang Pantsir S, isa sa burol, ay nagising sa loob ng 6 na segundo. Nag-lock ang radar sa nangungunang Beaver. Sumigaw ang operator. Multiple inbound, low altitude. 100, 300 at 35 missile ang humati sa gabi sa bilis na Mach 3. Ang namumunang Beaver ay nanatili sa kurso at walang takot. Lumipad ito ng diretso sa itaas ng nakaparadang Ka-27 helicopter sa tarmac. Handa agad ang Russia na wasakin ito.
Kinalkula nila ang trajectory ng drone. Sa taas na 200 piye sa ibabaw ng helicopter, ang airburst ng unang Beaver ay sumabog. Ito ay isang napakalakas na kinetic energy impact na direktang tumama sa aircraft sa ibaba. Ang mga tungsten cubes ay bumuwas pababa sa isang lethal cone sa bilis na 35,000 piye bawat segundo. Ang mga rotors ay napunit na parang papel. Naputol ang tail rotor at ang Octopus M radar dome ay sumabog at nag-spark. Naputol ang mga fuel lines at ang jet fuel ay nagliyab sa isang malaking fireball. Ang Sea Dragon anti-subbird ay nawasak bago pa man ito makalipad. Nagiyawan sa tuwa ang Pantsir crew dahil nakuha nila ang leader. Ang missile impact ay nagliwanag sa gabi. Akala nila ay wasak na ang swarm. Ngunit ang dalawa pang Beaver ay naghiwalay na. Ang isa ay bumaba ng higit pa, habang ang isa naman ay umakyat para kumuha ng atensyon. Isang pangalawang missile ang inilunsad at tinamaan ang umaakyat na drone. Ngunit ang ikatlong Beaver ay palihim na nakalusot sa ilalim ng gulo mula sa mga pagsabog. Lumipad ito ng diretso sa ibabaw ng nasusulog na wreckage ng ka-27 at sumabog ang airburst nito sa 180 piye. Higit pang mga tungsten cubes ang sumira sa mga natitirang sensors at tumagos sa mga fuel tanks. Isang secondary explosion ang yumanig sa tarmac. Ang ka-27 ay isa na ngayong nasusunog na skeleton at permanenteng grounded. Wala nang aerial eyes para makakita ng mga banta sa ibaba. Ito na bang dulo? Imposible. Kilalang-kilala ng Russia ang kanilang kalaban. Ang Russian base commander ay sumigaw sa radio. Condition red. All units, eyes up. May mali sa paligid at ang mga alarma ay tumutunog. Nagmadali ang mga crew. Ngunit ang gabi ay naging mas tahimik sa itaas at mas mapanganib sa ilalim. Nag-launch ang Ukraine ng isang diversionary package mula sa isang beach na 7 milya sa hilaga. 2 Bobber FP-5 drones ang mabilis na lumipad sa ibabaw ng tubig. Sinundan ito ng isang Sea Baby surface drone na tumatakbo sa bilis na 40 knots papunta sa harbor entrance. Isang itong pain. Isang mahal, maingay, at halatang pain. Agad itong kinagat ng mga Russian. Ang mga Raptor patrol boats ay umalis sa kanilang stations at humarurot papunta sa entrance. Walang tigil ang putok ng kanilang mga machine guns. Ang intensity ng active sonar ay tumaas sa maximum habang sinusubukan ng mga operator na itrack ang mga banta. Ang mga stun grenades ay sumasabog sa kung saan-saan na nagpapatalsik ng tubig sa hangin. Magulo at maingay. Ito ang eksaktong gusto ng Ukraine. Ang isa sa mga Pantsir S-1 systems ay nag-lock sa Bobber 1 at nag-fire. Ang missile ay humarurot sa madilim na langit at winasak ang maliit na drone. 12 segundo lang mula detection hanggang destruction. Nagdiwang ang Russian crew. Sinubukan ng Bobber 2 na umiwas sa pamamagitan ng pagdive ng mababa. Ngunit nahuli ito ng cannon fire mula sa isang Raptor boat. Ang drone ay nakadurog-durog sa nagbabagang mga piraso sa ibabaw ng alon. Ang Sea Baby decoy ay nakarating pa ng 400 yards bago wasakin ng isang depth charge mula sa patrol boat. Sa madaling salita, tila natalo ang Ukraine sa simula pa lang. Ngunit ito ang pundasyon para sa totoong plano. Ang putukan mula sa Raptor boats at ang mga pagsabog mula sa Pantsir missiles ay lumika ng isang symphony of noise. Ang ingay na ito ang bumalot sa underwater environment. Habang abala sila sa pagwasak ng mga decoy sa ibabaw, may isang tahimik na bagay na nasa loob na. Kilalanin ang Tuloka TLK-150. Hindi na lang ito isang sub-baby. Ito ang susi sa kampanyang ito. 8 talampakan lang ang haba nito. Halos kasing laki ng isang malaking surfboard. Ang twin electric thrusters nito ay nagbibigay ng kakaibang agility. Ang payload nito ay 45 hanggang 110 pounds ng shape charge explosives. Hindi ito sapat para butasin ang pressure hull ng isang submarine. Pero sapat na ito para sirain ang lahat sa labas nito. Sa mga oras na ito ay nakalutang lang
at sumasabay sa bilis ng agos ng dagat. Walang ingay mula sa propeller, walang engine vibration, at walang electromagnetic emissions. Para sa Russian sonar, mukha lamang itong isang piraso ng kahoy o marahil ay isang patay na dolphin. Ang kanilang mga filters ay itinuturing lamang itong marine debris. Ang Ukrainian operator ay tinatrack ang paggalaw ng Toloka gamit ang isang snorkeling antenna. Lumalabas ito sa ibabaw bawat ilang minuto sa loob ng isang fraction ng segundo. Sapat na ito para makakuha ng signal mula sa isang Starlink relay na dala ng isang high-altitude drone. Mabilis ang tibok ng puso ng operator. Sa telemetry, makikita na ang Toloka ay nasa loob na ng harbor perimeter. Masyadong malakas ang sigaw nila, bulong ng operator sa sarili. Hindi nila tayo naririnig na bumubulong. Sa loob ng Kolpino, ang sonar officer ay nakakita ng mahinang echo sa kanyang MGK 400 display. Lumitaw ito ng sandali. Pagkatapos ay nawala sa gitna ng ingay. Iniulat niya ito sa captain na nag-utos ng standard response. Nag-deploy sila ng MG-74 acoustic decoys at inactivate ang Prairie Masker bubble screen. Ang mga decoys ay naglalabas ng peking tulog ng makina sa dalawang direksyon. Libu-libong maliliit na bula naman ang bumuo ng underwater smoke screen sa paligid ng hull. Laban sa isang conventional torpedo, gagana ito ng 75% ng pagkakataon. Ngunit ang Toloka ay hindi tinatrack ang acoustic signatures. Tinatrack nito ang magnetic anomalies at ang ritmo ng mga pumps na iyon. Ang mga decoys at bubbles ay parang wala lang sa kanya. Ang Toloka ay lumapit sa inner boom nets sa ganap na alas 2:02, a punto de NEM. Ang mga nets na ito ay dapat abot hanggang sa seabed ng walang butas. Ngunit nag-aral ng mabuti ang Ukraine. 4 na araw ang nakalipas. Sa gitna ng malakas na agos, isang maliit na cutter drone ang palihim na pumasok. Pinutol nito ang isang bahagi ng net malapit sa maputik na ilalim. Ang hiwa ay maliit, sinadya, at kinalkula para tumugma sa schedule ng tide. Kapag ang agos ay malakas, lumilikha ito ng temporary gap na sapat lang para makalusot ang isang maliit na bagay. Naghintay ang Toloka hanggang sa peak ng agos at lumusot ito sa gap na parang aninong dumadaan sa ilalim ng pinto. Ang mga Russian sailors sa pier ay naninigarilyo at nagbibiro na walang makakalusot sa kanilang defenses. Nakatayo sila ng 50 yards mula sa isang intruder na hindi nila kailanman makikita. Pumasok ang Toloka sa baffle zone direkta sa likod ng stern ng Kolpino. Ito ang blind spot ng submarine kung saan ang sarili nitong ingay ang nagtatakip sa anumang lumalapit mula sa likod. Isa itong tactic na ginagamit ng mga Western submarines noong Cold War. Ina-apply ito ng Ukraine gamit ang isang drone na mas mura pa kaysa sa isang segundamanong pickup truck. Sa loob ng submarine, may narinig na kakaiba ang isang junior engineer. Isang mahinang tunog ng pagkabog na hindi tugma sa ritmo ng kanilang mga pumps. Iniulat niya ito sa watch officer. Ngunit binaliwala lamang ito dahil sa stress sa damaged hull. Ngunit hindi nagpakasiguro ang captain. Nag-utos siya ng emergency ballast flood. Nagdagdag sila ng 100 at 32 tonelada ng seawater sa mga tanks sa loob ng wala pang 20 segundo. Sinububukan nilang ibaon pa ang submarine sa putik para mabawasan ang acoustic signature nito. Dito na sana halos mabigo ang Toloka. Habang lumulubog ang submarine, isang piraso ng punit na net ang sumabit sa isa sa mga thrusters ng Toloka. Ang drone ay biglang pumaling sa isang tabi. Nakita ng operator sa Kiev ang telemetry spike at kinabahan siya ng husto. Kung sira ang thruster, tapos na ang mission. Pagkatapos, isang Raptor patrol boat ang dumaan sa mismong itaas nito. Ang dala nitong turbulence ay nagpatuling sa Toloka ng halos pabaliktad. Sa loob ng 3 nakaka-stress na segundo, ang drone ay gumulong sa madilim na tubig. Ang mga gyroscopes nito ay pilit na tinastabilize ang platform. Nanginginig ang mga kamay ng operator sa joystick. Ang onboard computer ng Toloka
ay nagsagawa ng emergency maneuver. Hinatras nito ang damage thruster habang pinapatakbo ang kabila ng todo. Ang drone ay umikot ng 180 degrees sa loob ng 3 segundo at nakawala sa net. Nakahinga ng maluwag ang operator sa unang pagkakataon sa loob ng 20 segundo. Sa pier, nagpaputok ang mga Russian sailors gamit ang AK-74 rifles sa tubig. Binububulag nila ang tubig kung saan akala nila ay may nakita sila. Ang mga bala ay tumama lang sa ibabaw at bumaon sa putik ng walang pinsala. Ang Toloka ay 30 yards na ang layo at papalapit na sa target. Isang sonar operator sa loob ng submarine ang biglang sumigaw. "Contact astern! Close range." Namutla ang captain dahil alam niya ang ibig sabihin nito. Nag-utos siyang i-deploy muli ang decoys at i-seal ang stern compartment. Pero huli na ang lahat. Ang Toloka ay bumuelo na sa bilis na 25 knots para sa huling sprint. Ang distansya ay 500 piye na kayang takbuhin sa loob ng 18 segundo. Pinanood ng operator sa Kiev ang target reticle na papalapit sa stern ng submarine. Ang kanyang kamay ay nakahanda na sa trigger. Strike now or lose it. Nakita ng mga Russian sensors ang thermal spike mula sa thruster. Pero natakpan ito ng sarili nilang sonar noise. Nawala ang contact sa ingay at pagkatapos ay tumama na ang Toloka. Ang shape charge warhead ay sumabog ng may surgical precision. Nakatutok ito ng direkta sa propeller shaft at sa stern seals. Hindi sinubukang butasin ng explosive ang makapal na HY-80 steel pressure hull ng submarine. Imposible yon sa ganitong payload. Sa halip, itinuon nito ang lahat ng enerhiya sa external machinery. Ang copper liner ng shape charge ay natunaw at naging isang hypervelocity plasma jet. Ang jet na ito ay tumatakbo sa bilis na 35,000 piye bawat segundo. Tinunaw nito ang propeller blades at binaluktot ang napakalaking steel shaft. Pinunit din nito ang rubber seals na sira na mula pa noong December attack. Ang shockwave ay dumaan sa tubig at lalong lumakas laban sa hull ng submarine. Sa loob, naramdaman ng crew ang impact na parang pukpok na isang higanteng martilyo. Nabasag ang mga light bulbs at nagtalsikan ang mga instruments. Isang pipe ang sumabog sa engineering compartment na nagbuga ng napakalamig na tubig sa deck. Ang propeller shaft ay lalong nabaluktot ng 6 degrees. Ang mga natitirang seals ay tuluyang nadurog. Ang tubig ay bumuho sa stern compartment ng mas mabilis kaysa sa kayang hawakan ng mga pumps. Ang flooding rate ay naging triple sa loob ng ilang segundo. Ang stern ay bumagsak pa ng 4 hanggang 6 na talampakan sa putik. Ang submarine ay tumagilid sa isang 25 degree na list habang ang hull ay kumikiskis sa seabed. Yumanig ang pier at akala ng isang crane operator ay may lindol. Ang Kolpino ay nakabaon na ngayon sa 30 piye ng tubig. Ang stern ay nasa putik, habang ang bow ay nakaturo sa langit sa isang kakaibang anggulo. Hindi ito lumubog ng tuluyan, pero tila ganun na rin ang nangyari. Patay na ang propulsion system nito. Hindi na makakagalaw ang submarine gamit ang sariling lakas. Hindi ito makakadive at hindi ito makakalaban. Isa na itong 4,000 toneladang monument of failure. Ang black hole ay opisyal ng naging black mud hole. Sa Planet Lab satellite imagery, 3 araw matapos ang strike, makikita ang Kolpino sa pier. Lalong tumindi ang pagkiling nito at bumaba ang waterline. Ang oil slick sa paligid ng hull ay lumalaki na parang isang slow-motion confession ng pagkatalo. Naglabas ang Russia ng standard denial. Walang seryosong pinsala at routine maintenance lang daw. Ngunit ang kanilang mga kilos ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga natitirang Kilo-class submarines sa Black Sea Fleet ay agad na inilipat sa ibang ports. Ang paranoia ay nasa maximum level na. Maaari silang magpakalat ng propaganda, ngunit ang realidad ang nagpapatunay ng totoo. Ang isang $450 milyong na asset ay isa ng total loss sa Black Sea Theater.
Hindi ito kayang ayusin doon dahil walang dry dock. Ang paglabas nito sa rehiyon ay mangangailangan ng isang salvage operation na napakamahal at masyadong halata. Kaya mas pipiliin na lang ng Russia na iwan ito doon at magunwaring maayos ang lahat. Dahil dito, ang paglunsad ng Caliber cruise missiles mula sa mga submarines sa Black Sea ay halos naging zero. Nakakuha ang Ukraine ng freedom of movement sa Western Black Sea. Nasiguro nila ang grain export corridors at napabuti ang logistics para sa Southern Front. Ang buong naval balance ay nagbago dahil sa isang walang Piedro. Akala ng Russia, ang pagkakandado ng pinto ay sapat na para sa kaligtasan. Akala nila ang paranoia ay katumbas ng security. Akala nila ang pagsigaw sa tubig ay tatakot sa mga banta. Sa halip, lumika sila ng perpektong acoustic smokescreen para sa sandata na pinakakinatatakutan nila. Ngayon, narito ang tanong ko para sa inyo. Sa tingin nyo ba ay kayang ayusin ng Russia ang Kolpino o mananatili na lang itong kalawanging monumento ng sobrang kumpiyansa sa harbor na yon? I-comment ang inyong strategy kung kayo ang Russian admiral na namamahala. I-salvage nyo ba ito? Palulubugin ang tuluyan? O patuloy na itatanggi ang realidad? I-click ang button kung sinusuportahan nyo ang underdog na bumabago sa rules ng naval warfare. Mag-subscribe para hindi nyo mamimiss ang susunod na breakdown dahil marami pang sorpresa ang Ukraine na tiyak na hindi handa ang Moscow. Paalam muna sa ngayon.